Nagsabuatan daw sina Cuatro Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Ay, salamat. Boying Rimulya. I will give credit when the credit is due, ha? Thank you very much, Boying. At ginawa mo ito. Pero, syempre, hindi kami magiging masaya hanggat hindi nakakulong itong hudas na si Tenga na ito. Itong malaking tenga na, na sinungaling ng Leyte. Pag nakulong ito, dyan pa lang kami maniniwala. Pero kung puros ganito lang, statement, balita. Ito na, nagkakalaglagan na sa administrasyon, mga bossing. Nagkakalaglagan na sa administrasyon, ito na. Yung mga pautot nila na si Martin Romualdez, di umano, ay siya ang mastermind pero hindi pa naman nakakulong. Mastermind pala siya. Oo, pero si Revilla nakakulong na, siya hindi pa. That's according to the ombudsman, ha. Yang kaso ni Bong Revilla sa ombudsman din galing yan. Pero eto, siya daw ang mastermind pero kita mo nasa laya pa. Nakikita nyo pa ba sa Kongreso? Yan si Martin Romualdez. Pakinggan natin tong balitan to. Si former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabuatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ni former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Zaldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampa ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa. Kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya kasama ng statement ng mga lumutang na witnesses, tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw sina Cuatro Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Ay, salamat. Boying Rimulya. I will give credit when the credit is due, ha? Thank you very much, Boying. At ginawa mo ito. Pero, syempre, hindi kami magiging masaya hanggat hindi nakakulong itong hudas na si Tenga na ito. Itong malaking tenga na, na sinungaling ng Leyte. Pag nakulong ito, dyan pa lang kami maniniwala. Pero kung puros ganito lang, statement, balita. Sabi ko nga sa inyo, ang bilis na nakulong si dating Senator Bong Revilla. Ang bilis na napangalanan si Villanueva, Chis Escudero at kung sino-sino pa mga senator sila Jinggoy. Pero ito itong si Tenga na si Tambaloslos, ang tagal bago natin na pinpoint na siya talaga ang mastermind. At kung siya ang mastermind, bakit nga si Bong Revilla ang nakulong, hindi ito? Naiintindihan ko kung si Bongbong Marcos ay hindi kasama sa demanda. Kasi naman, hindi naman saklaw ni Boying Rimulya Si Bongbong Marcos being impeachable officer siya So hindi siya pwedeng isama dito sa kaso na to. So talagang kung ombudsman ang magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan, itong mga hindi impeachable official yung kanyang saklaw. Si Bongbong, naiintindihan ko na hindi sinama dito ni ombudsman kasi irrelevant Pwede sigurong siya pa rin ang ombudsman pagka 2028. Pwede niya dahil hindi na presidente si Bongbong, pwede niyang sampahan si Bongbong ng kaso kung sasampahan niya ng kaso. So yun ngayon ang hawak niya kay Bongbong Marcos sa liig ni Bongbong. Ito si Tambaloslos hindi naman impeachable official ito. Saklaw siya ng mandato ng ombudsman. So naiintindihan ko yun. Well, salamat dahil may ganito, pero hindi tayo hihinto hangga't di nakukulong itong hudas na ito. Bilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamayari ng dating House Speaker. Ayon sa affidavit, by virtue of his position and authority. Grabe 2 billion per month. Imagine niyo 2 billion per month tapos si Inday Sara may impeachment. Wow. Bilang speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kina Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito, ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa at publicly posted videos ni Ko kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government. So dito pa lang umamin na si Romualdez na talagang sangkot si Bongbong. Huwag ka mag-alala. Ang susunod din sa iyo, mauna ka lang. Susunod din sa iyo, magre-reunion kayo sa kulungan. Wait ka lang. Legislature
The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wala pang formal na kaso I will not be the fall guy for other people's corruption. Sino yun? Pinakamataas, presidente. Ikaw, Senate President. Tapos yung tawag dito, Supreme Court na. So sino yung other people's corruption? Di si Bongbong yan. Maming ka na kasi, sabihin mo na, pangalanan mo na kasi. Wala na, nilalaglag ka na, there's no honor among thieves. Walang lalaglag ka niyan, traitor yan. Walang kamag-anak dyan, maniwala ka. Kahit asawa niyan, ilalaglag niyan basta hindi lang siya makulong. sa kasalukuyan sa Romualdez, pero bawal muna siyang lumabas ng bansa matapos aprubahan ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Kasama rin bilang co-respondent sa isinampang complaint affidavit ng ombudsman ang frat brother ni Romualdez na si Jose Paras. Si Paras ang umano'y dummy owner ng Golden Pheasant, ang kumpanyang nagmamay-ari ng controversial property sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park na sinasabing bagsakan ng pera ayon kay Ko. Para sa agenda. Tingnan mo ang ginamit yung kay Guteza, si Zaldico, o kita mo si Ping Lacson. Ang ibig sabihin, tanga ka talaga, Ping. Buti pa si Remulla kahit papaano, in-acknowledge. Yung mga testimonya na yan, ikaw hindi mo na inimbita. Wala ka talagang